Problema mo din ba kung paano ka makakuha ng kopya ng titulo ng bahay at lupa mo na nawawala? Well, parehas lang tayo kasi ganyan din yung problema namin. So, the problem was arise last year. So, dun ko na find out na yun nga nawawala yung titulo ng property na binili namin bago pa kami, in the worst part is bago pa namin mai-transfer sa company. So, ngayon, nire-record ko tong video na ito kasi gusto kong i-share sa inyo para rin malaman nyo at para magkaroon kayo ng idea kung ano yung gagawin nyo para makakuha ng kopya ng original na title nyo. So, ang una na ginawa namin, inumpisahan muna namin sa pag-file ng affidavit of loss. So, dito, sa nakikita nyo, na pinakita ko sa inyo, nakalagay dyan yung pangalan ng may-ari, yung address, yung number ng titulo. Tapos, binanggit din namin dyan yung kung kailan nawala. Tapos, nakalagay din dyan na basically, in-explain namin na ginawa na namin ang lahat para maghanap. Pero wala talaga. So, kaya nag-decide na kami na mag-execute. So, pagkapasa namin yan, pinanotarize na yan sa lawyer. Pagkapasa niyan, ang susunod was yung pag-submit ng petition for reissuance. So, yung mga ganito, I highly suggest na you have to consult your lawyer kasi siya talaga yung mga nakakaalam nung gagawin. Yung affidavit of loss, madali lang pwede nyo nang umpisahan yan. As soon as na sure na kayo na wala na kayong mahanap, hindi nyo na talaga mahanap, mag-execute na kayo ng affidavit of loss at mag-file na kayo agad sa RD. Kasi it takes time din bago lumabas yung title with annotation. So, maybe a month. So, isasabihin naman nila sa inyo depende kung saang area kayo. So, dito sa case namin, sa Taguig area kami. So, bale, makikita nyo may annotation na yung title. Pwede na kayong mag-umpisa. So, yun ang ginawa namin. Pagkatas namin makuha yung title na meron ng annotation, pumunta kami kay attorney. And then, we submit yung CTC, Certified True Copy of Title, na mayroon na siyang annotation. Kailangan nyo din mag-provide ng tax deck na CTC at saka tax clearance kasi ang susunod niyang gagawin is kailangan niyang mag-file ng petition for reissuance of a new owner's duplicate copy of the original title. Pagkatapos niya mag-submit ng petition for reissuance, that takes a while as well, like at least a month. Ang susunod na gagawin is yung affidavit of posting. Pag nakasubmit na kasi yung petition for reissuance sa trial court, sa local government nyo, pag na-receive na nila, kailangan, ang case namin, ang sabi ni attorney, magbigay daw kami ng padulas kasi nga kung hindi magbigay ng padulas, 5,000 ata yung binigay namin, hindi daw tatakbo. Kaya syempre, kailangan namin tumakbo yung title kasi kailangan namin ma-release agad. So, nagbigay kami ng I think 5,000 na padulas. So, hopefully sa inyong case, hindi nyo kailangan ng ganyan. Pero dito sa Taguig, ewan, mga sila, saksakan ng pera. Anyway, wala tayong choice, 'di ba? So, hayon, nagbayad ng affidavit for posting para tumakbo. After ng affidavit of posting, ang susunod na ginawa ni attorney was publication. So, nasa publication pa lang kami Inumpisahan namin yung documents preparation, I think, in the beginning of May this year, 2025. So, nasa publication na kami. So, normally, yung publication sa newspaper, kailangan mag-publicize na, yun nga, kung walang, yun bang walang mag-object within 3 weeks. Ang susunod dyan is
hearing. So, I think sa hearing, kailangan mong mag-show up doon na yun nga, ikaw yung talagang owner ng property na yun, yung title, yung kinukuhanan mo ng title. So, I don't know, we're not there yet, but that's what I get advice. Yan ang sabi ni attorney. So, I think yung hearing, it will run from a year. Kasi, ang sabi sa akin ni attorney, nung nagpe-prepare pa lang kami, this case will run minimum 1 year, maximum 2 years. So, I'm hoping na hindi naabot ng 2 years. But, anyway, at least tumatakbo na. At hopefully, mas mapabilis yung pag-release kasi kailangan ko na rin yung ma-transfer yung title sa company namin. So, yun guys. Kung tatanungin nyo, parang it sounds easy, but you know what, it takes a while. And also, kung tatanungin nyo magkano yung magagastos, sa amin, ang siningil ni attorney with all the documents is 100,000. So, if you can find something cheaper than that, that will be great. And hopefully, this information ay nakatulong ako sa inyo at nagkaroon kayo ng, ng kaalaman kung ano yung susunod nyong gagawin. Kasi mahirap talaga. So, ingatan nyo guys yung mga, yung titulo nyo kasi mahirap ang mawalan, sayang yung pera and also the time. But for me, I cannot blame my staff because, things happen like this. But hopefully, it won't happen again. Hindi naman ako nagalit sa staff ko, but of course, ang sakit sa bulsa. Anyway, so nasaan na ba kami right now? Nasa publication pa lang kami. So, I will give you another video. I will record another video kapag nakuha ko na yung title at nakapag-transfer na kami. So, hopefully, I'm hoping in the next coming months. But, we're only on our, May, June, July, August, September. 4 months pa lang. Di ba ang sabi ni attorney, minimum 1 year. Maximum 2 years. So, I'm hoping next year, hopefully, malabas na. So, yan guys para magkaroon lang kayo ng kaalaman. So, the best thing na pwede mong gawin is pag ganito yung issue mo, is kailangan kumonsulta ka agad sa lawyer. But of course, shop around din kasi hindi lahat ng lawyer pare-parehas ng sinisingil. So, hopefully, nagkaroon ka ng kahit papaano ng hope na makuha din yung copy ng title mo kung ikaw ay nawalan din ng title. So, best of luck. Please do check my other videos din. Nagsishare ako tungkol sa pag-i-invest ng rental sa Pilipinas. And I share din about tips with tips and kung paano bumili ng property and my personal experience sa pagbili ng mga property. So, yan. Kung ikaw ay isang, if you're planning to be an investor, kung gusto mo mag-invest ng paupahan sa Pilipinas, check my other video. Sinishare ko lahat ng mga information, experiences ko. Baka sakaling makatulong sa inyo. Okay, best of luck and see you on my next video. Bye-bye!